For today's video nga pala ay isasama namin kayo sa pinakamagandang ukay-ukay dito sa lugar namin sa Alberta. At samahan nyo ako magluto ng isa sa pinakapaborito namin pagkain, ang breaded sweet and sour fish fillet. Madalas bang makakita ka ng ganitong fish fillet sa supermarket pero hindi mo alam kung anong gagawin mong luto dito? Napanood ko lang nga din tong video to at first time kong lulutuin itong putahe na to. Madalas nga namin tong ino-order sa mga Chinese restaurant pero hindi namin alam na ganito lang pala kadaling lutuin ito. Kapag malambot na nga yung fish fillet ay hiwa-hiwain mo lang to ng maliliit o yung bite size. Kailangan lang talagang mas maliit ang hiwa para mas madaling maluto yung isda. Pagkatapos mong mahiwa lahat ng isda, ilagyan mo lang ito ng asin at ng paminta. Pwede ka rin nga maglagay dito ng kaunting garlic powder pero wag na wag mong kakalimutan ang lemon juice. Kung wala ka namang lemon juice ay pwede kang gumamit ng kalamansi. Dito kasi sa lugar namin sa Canada ay mas mura pa ang lemon kesa sa kalamansi. Siguro mga 3 o 4 na piraso. Depende sa dami ng isda na gagamitin mo. Naglagay na lang din ako dito ng kaunting magic sarap. Kaya magic sarap, baka naman. At kapag nakompleto mo na nga ang mga sangkap at mga panimpla ay pwede mo nang imekos-mekos yan, insan. Pagkatapos mo ngang haluin ang lahat ay pwede mo na itong takpan at itabi. Pwede mo ngang ibabad ito ng magdamag. Pero kung nagmamadali ka naman, 1 o 2 oras ay pwede na. Nilagyan ko lang nga ito ng 1 pirasong itlog, yung medyo malaki. Pagkatapos nga ay imekos-mekos na lang natin o halu-haluin na lang natin ng mabuti. Nilagyan ko na lang nga din ito ng 4 na kutsara ng all-purpose flour o harina. Pagkatapos ko nga itong haluin ng mabuti ay naglagay na lang din ako ng mantika dito sa kawali. Nang mainit na nga yung mantika ay isa-isa ko ng pinirito itong mga isda. Guys, siguraduhin yung maraming mantika o deep fry ang gawin yung prito dito sa isda para mabilis maluto. Habang ang nagpiprito ko ay inihanda ko na itong gagamitin kong sauce para sa sweet and sour. Naglagay lang ako dito ng 1 cup ng pineapple juice. Naglagay na lang din ako dito ng 2 kutsara ng toyo at 3 kutsara naman ng suka. Para sa dry ingredients naman ay naglagay lang ako dito ng paminta, garlic powder at ng 3 kutsara ng brown sugar. Dinagdagan ko na lang nga din ito ng mga 2 kutsara ng oyster sauce. Pagkatapos ko nga itong mahalo ay naggisa lang ako dito ng bawang at sibuyas. Dahil nga green pepper lang ang available naming gulay, eto lang ang nilagay ko. Kung may available ka namang carrots ay pwede mo lagyan ito ng carrots. Pagkatapos ko nga maigisa lahat ay inilagay ko na rin itong pinagsama-sama nating ingredients kanina para sa sweet and sour. Takpan lang natin at hayaan muna natin itong kumulo. After nga ilang minuto ay kumulo na rin ito at tinikman ko na. Nang okay na nga ang lasa nito ay nilagyan ko na ito ng slurry. Heto nga ay magpapalapot dito sa sabaw ng ating sweet and sour. Kaunting tubig lang nga to na hinaluan ko ng 1 kutsara ng harina. Nang medyo lumapot na rin nga itong sarsa ng sweet and sour, isinama ko na rin itong ipinirito natin kanina na breaded fish fillet. Minekos-mekos ko nga lang lahat hanggang magkahalo-halo na lahat tong ingredients. Pagkatapos ko nga haluin lahat ay inilagay ko na lang ito sa isang lagayan. At ayan, luto na ang ating sweet and sour breaded fish fillet. Wow. Sakto nga at kakauwi lang ni Mama Shell galing trabaho. Kaya naman inaya ko na rin siyang kumain at may pupuntahan pa nga kami pagkatapos nito. Pagkatapos nga namin kumain ay dali-dali na rin kami nagbihis. Dahil nga dito sa Canada ay pag ganitong winter ay 4:00 pa lang ng hapon ay lumulubog na ang araw. Pupunta nga pala kami ngayon sa isa sa pinakamagandang thrift store o ukay-ukay dito sa lugar namin sa Calgary, Alberta. Hindi pa nga kami nakakalayo ay meron na agad ditong 2 aksidente sa may Deerfoot. Tingnan nyo naman itong isang na-aksidenteng sasakyan ay talagang wasak na wasak ang unahan. After 25 minutes nga ay nandito na kami sa Plato's Closet. Meron nga pala silang 3 store dito sa buong Calgary. Pero etong sa downtown ang madalas naming puntahan. Mas magaganda kasi at may mga branyo ka pang makikita dito. Tingnan nyo nga itong jacket na Puma at sapatos na Vans ay talaga namang bago pa. Kapag nai-stress nga itong si Mama Shell ay talagang dito ko siya dinadala at talagang nawawala ang stress niya. Kung bago ka lang dito sa Canada at gusto mo ng mga quality na mga panlamig, ito yung store na may re-recommend ako sa'yo. Medyo mas mataas ng kaunti ang presyo nila compare sa ibang mga thrift store dito sa Calgary. Pero siguradong nasa maganda pang kondisyon ang mga mabibili mo dito. Dito ko rin binibili ang mga collection ko ng sombrero. $6 hanggang $15 lang ang presyo ng sombrero nila dito at magaganda pa. Halos lahat kasi ng mga paninda nila dito ay binibili din nila at hindi mga donation. Halos karamihan sa mga branded at signature na gamit ay makikita mo dito. Heto ngang nakita ni Mama Shell na Nike na Air Force One ay halos $30 lang. Kaso nga medyo maliit sa kanya kaya hindi na niya ito kinuha. Sa panahon nga ngayon ay hindi mo naman kailangan bumili ng mga bago at mamahaling gamit. Kailangan mong pag-isipan ang mga gagastusin mo lalong lalo na kung may pamilya ka na, di ba?
Lahat nga na napamili namin dito ay umabot ng $150. Pero kung bibili kami dito sa ibang bansa ng isang brand new na jacket ay kapresyo lang lahat nitong ipinamili namin. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow sa aming page, paki-like and follow na lang po ang aming page. Hanggang sa muli, God bless everyone. Sa uulitin.